Tanging sa Panginoon lamang. Amen. Kaya salamat po, Miss Carla po, sa awitin po na yan. At isa po yan sa nasa top list ng aking pong Spotify parating pinapakinggan. At kapag ang sagot ay hindi sapat, nandiyan si Jesus. Amen. So sa for this morning po, sino po, bago po tayo mag-start, sino po yung wala po ng Wednesday dito? Wednesday po. Oh, ito na lang po, mas mabilis po. Yung nandito po nung Wednesday night po, Wednesday night. Amen. May mga ilan po. Amen. Wednesday night, kasi po nag-usap po kami, patukoy po sa tinatawag na Herod on Christmas. So, first point lang po ang natapos namin. At masama na po kasi yung tingin po nila sa akin nung Wednesday. Kaya sabi ko, hindi na, tama na to. Hindi, biro lamang po. Hindi. Kulang na po tayo sa oras. At I know naman na ang bawat isa noon that time ay pagod po galing sa work. Kaya pinilit po nating matapos po ng 8 p.m. Ano po, no? So para po sa ating pong pag-aaral ngayon, ipagpapatuloy po natin. Yes, sabi nga ng iba, di ba? Pag merong season 1, episode 1, merong episode 2, episode 3. So for this morning, itutuloy po natin ang ating pong pag-aaral. Samahan niyo po kung tumayo po at basahin po natin ang ating pong aral sa umagang ito in the book of Matthew chapter 2. Matthew chapter 2, verse 1, 2, 3, at jump po tayo ng verse number 11. Verse 1, verse 2, 3, and 11. Basahin po natin, follow with your eyes. As the Bible said, "Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days Herod the king, behold, there came a wise man from the east to Jerusalem, saying, Where is he that born King of the Jews? For we have seen his stars in the east, and are come to worship him. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him." Verse number 10. "When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy." Tayo po'y manalangin. Our gracious, loving Heavenly Father, Lord, we need you. Lord, for without you, we can do nothing. That's why we are here, Panginoon. Lumalapit, Panginoon, na merong pong mapagkumbabang loob. At sa umagang ito, Panginoon, alisin mo, Lord, yung agam-agam o anumang mga balakid, Panginoon, sa buhay po namin for us na hindi po kami makapag-worship ng tama. So Lord, bigyan niyo po kami ng pusong dalisay. Kagaya ng sinabi ni David, Panginoon, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within us." So Lord, i-bless niyo pong bawat isa. I-anoint niyo, Panginoon, ang aming pong puso at aming pong tenga na makikinig ngayon ng inyo pong salita. Bilang inyo pong lingkod, huwag mo po hayaan, Panginoon, na bumase sa aking pong sariling nararamdaman, sariling katalinuhan, bagkus kami po ay dedepende, Panginoon, sa inyo pong makapangyarihang pangalan. Sapagkat sa umagang ito, we believe, Panginoon, that your word will speak, Panginoon, speak for each and every one of us. I-bless niyo po ang araw po na ito at ito po ay maging kaaya-aya, Panginoon, sa umaga pong ito as we worship you in spirit and in truth. We thank you, Lord, and we love you. He must increase, but I must decrease. In Christ's name, amen and amen. Be seated, please. Matthew chapter 2, and this story ay ating pong inaaral sa mga nagdaang pong services about sa buhay ng Christmas o sa buhay ng Panginoon on this season about Christmas. Kaya nga po yung ating pong title is pinamagatan pong Herod on Christmas. Bakit po ba? Kasi po yung Herod po dito in the Bible, in the New Testament, ay marami pong mga Herod. Unahin po natin para po sa kaalaman po ng karamihan na wala po nung Wednesday. Yan po kasi yung advantage kapag nasa Wednesday night ay umaaten para hindi nyo po makakaligtaan ito mga bagay nito. At sa mga nakakaalam na po nito, nung nandito po nung Wednesday night, quiet na lang po tayo. Amen? So ito po yung mga ilang Herod. Hindi lang po kasi isa ang Herod in the Bible. Sabing ganon, in the book of Acts chapter 12, there is Herod Agrippa 1. Herod Agrippa 1. Who persecuted early Christian and died after being struck down by an angel. So, merong Herod 1 at meron namang pong Herod 2. Herod Agrippa 2 in the book of Acts 25, chapter 25 and chapter 26, who heard Paul's defense. Nung si Paul ay nakulong sa aklat po ng Acts chapter 25 down to 26, ito namang pong si Herod II ay siya yung nakakita at nakapakinig ng mga isinasalaysay po ni Apostol Pablo.
Pangatlong Herod is this, Herod Antipas in the book of Matthew chapter 14, verse 1 to 12. Son of Herod the Great who ruled Galilee, at sabi pang ganon, and had John the Baptist. So ito yung mga Herod, pero dito po tayo mag-focus po, Herod the Great, na kung saan siya po yung ating pinag-uusapan ngayon, kaya yung title, di ba, Herod on Christmas. Siya po yun, Herod the Great, who ruled Judea when Jesus was born and ordered and to slaughter the infants in Bethlehem. So what is the reason why Herod wants to kill Jesus? Bakit niya ba gustong patayin ng Panginoong Jesucristo? Kasi ayaw niya nga pong mapalitan ang kanyang trono bilang isang hari. Kaya nga po sabing gano'n ng Book of Romans chapter 1 verse 21, because that when they knew God, they glorify Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Kaya sa ganito pong bagay, itong si Herod, power at introduction, Herod was so full of pride and ambition. Herod was so full of fear and being overthrown. Herod was disregard for human life. So ibig sabihin, ito pong buhay ni Herod na kung saan hindi po siya sang-ayon sa Christmas. Hindi po siya agree sa Christmas at ayaw niya po ng Christmas. Why? Kasi nga po sa buhay ni Herod, kung aalamin po natin ang story na meron po itong si Herod po ay hindi po naging maganda yung kanyang buhay. Bakit? Kasi nga po galit siya sa mundo, galit siya sa mga tao, ayaw niya pong magkaroon ng tinatawag na kasiyahan. Di ba po kapag Christmas masaya tayo? Yung iba sa atin, masaya kasi nakatanggap tayo ng 13-month pay. Di ba? Yung iba sa atin, nakatanggap ng regalo. Sabi ng mga bata, legaro. Di ba? Nakatanggap tayo ng yung iba, binigyan ng motor. Yung iba, binigyan ng cellphone. Yung iba, binigyan ng kung ano-anong mga bagay na ikinakasaya natin. Tayo pong mga nakakatanda, mabigyan lang tayo ng fruit salad, masaya na tayo eh. Tama po, di ba? Nabigyan tayo ng tawag noon, mango graham ba yun? Binigyan lang tayo, masaya na tayo eh. Kapirasong lechon lang, okay na, masaya na tayo doon. Di ba, Sir Alexis? Okay na, masaya na tayo doon eh. Pero ang tanong, ano nga bang ibig sabihin ng Christmas? Pero sa kabila ng bagay na yon, in the book of Matthew chapter 2, verse 1 hanggang 23, makikita po natin marami pong mga involved dito. Unang-una, Jesus. Meron pa, Mary and Joseph, they are involved din sa story na ito. Meron ding involved, the shepherd. Not only the shepherd, the wise men. Wise men na napakalayo ng kanilang tinravel. Biruin niyo po, nung nakita nila yung star, nung isinilang ang Panginoong Jesucristo, at nung dumating sila sa lugar na yon, 2 taon na po ang Panginoon. Ibig sabihin, 2 taon yung travel nila para lang ma-meet ang Panginoong Jesucristo. So the wise men. At ito pa yung isa, Herod. Siya yung pinaka may ayaw na kung saan ng Christmas. Kasi ayaw niyang ipanganak yung Panginoon eh. Ang alam niya, ipinanganak ito, at sabi ng wise men and ng shepherd, siya yung magiging king of the Jews. Sabi ni Herod, teka lang, hindi pwedeng mangyari to. Papalitan yung pwesto ko, papalitan yung trono ko. Teka lang, hindi yata pwede yan. Hindi yata pwedeng siya yung uupo sa upuan ko. Yung na kung saan sinasabi ko, teka lang, pinakain na ba yung mga leon? Yung isang tao doon, pasaway, parating late, pakain yan sa leon. Siguro ganun yung ginagawa ni Herod. Ayaw niyang mapalitan yung kanyang trono, ayaw niyang mapalitan siya sa kung saan siya nakaupo. Ibig sabihin, sorry for this word, pero sakim, etong si Herod. At hindi niya gustong maging masaya ang mga tao. That's why point number 1 sa ating pong pag-aaral, Herod was working for his own will. Magiging mabilis lamang po yung first point sapagkat nadaanan na po namin ito ng Wednesday. Pero para sa inyo pong kapakanan, tadaanan lang natin ng mabilis, pero follow with your ears. At ating pong tignan yung mga ilang bagay. Number 1, Herod was working for his own will. Ginagawa niya, nagtatrabaho siya para sa kanyang sariling kagustuhan. Sabing gano'n ng ating pong pag-aaral, when Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests, tita po natin yan, verse number 3, nung narinig niya, when Herod the king had heard these things, he was troubled, aligaga siya, and all Jerusalem with him, and when he had gathered all the chief priests and scribes, and of the people together, he demanded of them where Christ should be born. Kung titignan natin ito, sabi ko nga po ng Wednesday, kung titignan natin yung verse na yan, parang maganda yung layunin ni Herod, pero hindi po. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos here in this chapter, here in this book,
Etong si Herod, hindi maganda po yung layunin. Ama po? Alam niyo po sa palabas, ang mga kontrabida, hindi yan magpapahalata na kontrabida sila. Tama po? Sa mga mahilig pong manood po ng mga teleserye, hindi yan magpapahalatang kontrabida yan. Kunyari, kakampi. Halimbawa, kakampi. Ganun po ang senaryo na meron si Herod. Kunyari, concerned siya. Kaya nga nung ganung bagay, verse number 3, when Herod heard these things, he was troubled. Tinawag niya lahat. Tinawag niya yung chief priest, tinawag niya yung scribe. And by the way, the scribe, they are the one who written the book of Bible. Sila yung nagsusulat ng Bible, pero sa kabila ng yon, they are against sa Panginoon. Kaya nga sabing gano'n ng Bible, when Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him, and we had gathered all together all the chief priests and the scribe and all the people together. He demanded of them where Christ should be born. So ibig sabihin sa ganito pong bagay, ang problema na meron po kay Herod is yung position ayaw niyang mapalitan. Alam niyo po ba kahit anumang pong posisyon ang meron tayo, kahit po ako bilang isang napagkatiwalaan sa simbahan po na ito, pwede akong mapalitan ng kahit sino. Si Sir Alexis, maaaring pwedeng pumalit sa akin. Si Brother John rin, pwede rin pumalit sa akin. Kung anumang pong posisyon meron tayo, ito po yung ating pong dapat malaman na kung anumang posisyon ang meron po tayo, pwede tayong palitan ng Panginoon. Okay po? Kaya sa ating pong pagpapatuloy na ang problema po ay yabang. Proverbs chapter 16 verse 18, pride goeth before destruction and an haughty spirit before the fall. So yan yung problema ng tao. Yan yung problema natin, na masyado tayong mataas ang lipad, masyado tayong mayabang, masyadong gusto natin sa sarili natin, ako lang ito, gusto ko lang, meron akong sariling kagustuhan, gusto ko lang, ako lang ang masusunod. Pero sa kabila ng iyon, tignan natin yung resulta. Sabi ng John chapter 4, this is the plan ng Panginoong Ama para sa Panginoong Anak. Sabing gano'n ng John chapter 4 verse 34, Jesus said unto them, my meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. So ano palang layunin ng Panginoon? Ang Panginoon ay pinanganak dito sa lupa upang mamatay para sa ating kasalanan. Yun po yung trabaho na ibinibigay ng Panginoong Ama para sa Panginoong Jesucristo. Ang kalooban ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak at para sa bawat isa ay tayo ay magkaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya nga po yung sabi ng book of 2 Corinthians chapter 6 verse 14, Be ye not equally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? So bilang isang mananampalataya, hayaan nyo muna po na mag-focus tayo muna sa panandalian para sa mga mananampalataya. Kasi yung verse po na ito ay napakahalaga. And by the way, the book of 2 Corinthians is for the church of Corinth. At ito po ay warning ni Apostle Pablo para sa mga mananampalataya until now. Kaya sabing ganon, be ye not equally yoked together with unbelievers, for what hath fellowship, sabing ganon, hath righteousness with unrighteousness. Hindi po natin pwedeng pagsamahin ang dilim sa liwanag. Ang gabi ay sisika, ang araw ay sisikat pagtapos ng gabi. Ang gabi naman o ang buwan o ang dilim ay didilim kapag katapos ng liwanag. So hindi siya pwedeng magsabay. Kaya sabi ng Bible, and what communion hath light with darkness? So kailangan bilang isang mananampalataya, magkaroon po tayo ng kaibahan. Hello? Magkaroon tayo ng kaibahan. Why? Kasi ang mundo ngayon, instead na Christmas ang ilagay, instead na kailagay doon ay Merry Christmas, nilalagay nila Merry Xmas. Pastor, shortcut lang naman no. Hindi natin i-ekis ang Panginoon sapagkat kung wala ang Panginoon, wala din tayo. Importante sa atin na may celebrate natin ang Christmas, hindi dahil sa gifts na meron tayo, hindi dahil sa binigyan tayo ng bagong cellphone, hindi dahil binigyan tayo ng pera ni Ninong, hindi dahil binigyan tayo ng mga pamasko, kundi ang pinaka-importante why we celebrate Christmas is none other than the Lord Jesus Christ. Amen? The world is trying their best to distract and not to follow what the will of God in our lives. Gagawa ang plano, gagawa ang mundo na kung saan ang maraming mga pakulo para lang hindi tayo mag-celebrate every time sa ating pong buhay na maiangat ang Panginoon. Maraming mga pamamaraan sa buhay natin kaya tayo ay maging careful sa ganito pong bagay. For sure yan, may mga magme-message. Hindi ko po kayo binabawalang mag-message, sabihin nyo, Merry Christmas. Maganda yon, okay po yun, magbatian tayo. Pero wag sana pong Merry Xmas.
Huwag nating alisin ng Panginoon, especially in this occasion, Christmas. Christ is the center ng season po na ito. Amen po ba? At hindi kagulooban at kagustuhan ng Diyos na sa buhay natin na alisin natin siya ngayong Christmas. Okay po? Huwag nating ipagpalit ang Panginoon sa mga ibang bagay kasi yung mga bagay na meron tayo, kahit yung kagandahan at kagwapuhan na meron tayo ngayon, lahat din po yan papanaw. Lahat, I'm sorry for that word, lahat din po yan ay maluluma. Okay po? Lahat din tayo, papanaw din sa mundong ito. Walang permanente sa mundong ito. Yung paborito nating gamit nung elementary tayo, ngayon hindi na natin pwedeng masuot. Kasi malakas tayo sa kanin, kaya ngayon hindi na kasya. Di ba? Yung mga bagay na gusto natin sa buhay natin na dati, favorite ko lang yan eh. Dati, yung alam mo yung Tamiya, yung mga edad, Sir Francis, tawag po doon, let's go. Let's go po ba yun, yung Tamiya? Dati gusto ko yan, ngayon nakikita mo na lang sa sa internet, ganyan na lang eh. Kasi nga po, ang buhay dito sa mundo ay hindi po permanente. Dati mga baby lang tayo eh. Ngayon hindi na eh. Di ba? Dati sabi nga ganon, dati kinakanta lang natin yung paa, tuhod, balikat, ulo. Ngayon, pinapahilot na natin. Di ba? Kasi nga po dito sa buong mundo na ating makikita na ang walang permanente sa mundong ito. Pero ang kagandahan, yung mananaig sa atin, yung permanente na dapat manatili sa ating pong buhay, yung kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Nandyan po ba tayo? Amen. It's only 11:24. Amen. Matapos po tayo ng 2:24. Amen. Amen. Point number 2, yan na po. Papasok na po tayo ng ating pong pag-aaral. Sa mga nag-take down notes nung last Wednesday, eto na po. Point number 2, not only Herod was working for his own will, but secondly, Herod was working for his own name. Pastor, paano mo nasabi na ganyan ang gusto niyang layunin? Paano mo, Pastor, nasabi na sa sarili niyang pangalan? Let's look on verse 7 and 8. Then Herod, when he had privily called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. Verse 8. And he sent them to Bethlehem and said, Go and search diligently for the young child. And when he had found him, bring me word again that I may come and worship him also. Totoo ba ito? Sabi niya sa mga wise men, pag nakita niyo siya, dali niyo siya sa akin that I may come to worship him. Totoo nga ba yan? Na pagpupurihan niyo yung Panginoon, pag dinala na ng mga wise men, itong Panginoong Jesucristo, ito na po yung Panginoong Jesucristo na ipinanganak sa Bethlehem. Ano pong gagawin niyo? Alam na natin yung balak. Na si Herod ngayon ay gagawa ng hindi maganda kasi ayaw niyang mapalitan yung kanyang pangalan kung anumang posisyon ang meron siya. Kaya sabing ganon, that I may come to worship him. Hindi po siya literal na ganito. Kung babasahin talaga natin, aaralin natin, kukuhain natin yung pinakalaman ng teksto na ito, hindi po yun ang nais niya. Bagos, ang gusto niya sa buhay ng Panginoon, sirain. Alam niyo po bang sumisira sa buhay ng isang tao? Inggit, kayabangan, pagiging sakim. Yan po yung ugali na meron si Herod. Why? Herod was working for his own name. Alam niyo po ba kahit ano pong pangalan ang gawin natin sa buhay natin, walang mararating yan at kahit anumang pong pagmamalaki yan para sa Panginoon, wala po tayong maibibigay na dahilan para sabihing mas angat tayo sa Panginoon at ang Panginoon ay nandito lang. Wala po tayong magagawa. Kaya nga sabi ng Ecclesiastes chapter 8 verse number 8, there is no man that had power over the Spirit to retain the Spirit. Neither had he power in the day of death, for there is no discharge in that war. Neither shall wickedness deliver those that are given to it. So if we think we are great, we are wrong. Kahit ano man po kaya, kahit sabihin nating pulis man tayo, kahit teacher man tayo, kahit po sabihin nating nasa mataas, kahit mayor tayo, governor tayo, presidente tayo, hindi natin pwedeng sabihin great. Kahit sa basketball, merong tinatawag na GOAT, greatest, ang tawag po doon? Greatest of all time. No. Walang ibang great kung hindi ang Panginoong Jesucristo lamang. Amen? Kaya hindi po natin kailangang magyabang. Paulit-ulit in the Bible, ang focus din yan, not only for the love of God, na ang tao ay magsisi ng kasalanan, bagkus meron pang isang bagay.
Huwag tayong magmalaki sa Panginoon. Amen? Yun po yung isa sa mga bagay na dapat po natin na makita na kung wala yung Panginoon, wala din tayo. Amen? Kasi yung pangalan na meron tayo, pangalan lang yan eh. Pero how about yung gumawa para sa atin? Wala po yan sa slide natin, pero merong isang verse in the book of Psalms, sabing ganon, we are fearfully and wonderfully made by God. Marvelous are thy works. So meaning to say, sa ganito pong bagay, verse pa lang na yun, wala na tayong pwedeng ipagmalaki. Pero sa buhay ni Herod, na ang gusto niya, makilala siya. Alam niyo po ba ang simbahan na ito, every time napupunta tayo kung saang mang ministry, hindi po namin dala ang pangalan namin as a pastor. Hindi po namin dala ang pangalan, ay si John Mark nandoon, siya yung mangangaral doon sa mga pulis sa checkpoint. Ay si John Mark nandoon sa may Baloy Beach, nasa may Baloy Barreto, mangangaral din sa checkpoint. Si John Mark nandito na naman sa Station 4. Si John Mark nandito na naman sa mga gawain. Si John Mark nandito na naman. No, hindi po natin kailangan dali ng ating pangalan just to say na tayo ay gumagawa para sa ating sariling pangalan. Gagawa tayo para sa Panginoon kasi we are representing God sa buhay po natin. Hello? Kaya po dapat nating makita na hindi po natin dapat magkaroon ng tinatawag na kayabangan sa ating pong buhay na dapat po nating ilagay sa ating pong kaisipan at sa ating pong puso kung tayo ay magtatrabaho para sa ating sariling pangalan, wala po tayong mararating. Amen? Kaya nga po sabi ng ating pong pag-aaral, Proverbs chapter 27 verse number 1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Hindi natin pwedeng ipagmalaki yung araw ng bukas eh. Tama po, kasi hindi naman natin alam kung kailan pa tayo mabubuhay. May mga natulog nga po na hindi na nagising eh. Meron din naman na nanahimik lang sa bahay and then suddenly merong truck na nawalan ng preno at nadaganan siya. Naalala ko nung third year high school ako, paakyat kami dun sa Paliparan para lang kumain ng lunch. Merong isang babae na nag-CR lang saglit. At merong truck, I think sa Digma yata or somewhere, basta hardware yon. Pag-akyat ng truck na yun, nawalan ng brake, nawalan ng preno, nag-malfunction itong truck na malaki na merong maraming kargang mga simento, may bakal, may kung ano-anong mga gamit sa hardware. Then suddenly, itong truck na ito, sakto dun mismo sa bahay, sa kinakatayuan ng babae na yun, sa CR mismo, nandun lang siya, saglit lang, nag-CR lang siya. Nandun sakto mismo. And then to find out, yung babae na yun, patay na. Isaklap po ng buhay, no? So, ibig sabihin, pwede pala nating ipagmalaking araw ng bukas. Hindi po. Sabi sa pag-aaral na aking nabasa, ang pinakadelikadong buhay ng isang tao, hindi po yung madisgrasya eh. Hindi yung madulas tayo dyan, hindi yung anumang mangyayari sa atin. Ang pinakadelikadong buhay natin sa mundong ito, yung matulog tayo ng gabi at hindi natin tiyak kung buhay pa tayo bukas. Hello? Kaya ating pong dapat makita ngayon na alisin natin yung ating pong kayabangan. Amen? I remember nung meron akong preaching about sa pagiging mayabang, ito yung sabi ko parati, na ang pride, ito makaka-relate lang nito yung mga batang 20s pababa. Ang pride ay pinapanglaba. Hindi po siya inuugali. Tama po, di ba, sa mga batang 20s pababa. Yung pride na yon, mga 20s up, mga bata, mga kabataan, sabon yun dati. Ngayon kasi masyado na kayong mga social eh. Ang gamit nyo na ngayon, hindi na bareta. Bibili na kayo pabili nga po ng, dati Ariel powder eh. Ngayon pabili nga po ng Ariel liquid, para lang po sa automatic naming washing machine na fully paid. Binayaran lang, saglit lang, wala pang 1 oras bayad na hinatid pa sa amin ng free. Hindi nyo na kasi alam yun eh. Diba? Pero tignan po natin yung ganitong bagay. Na wala tayong maipagmamalaki sa harap ng Panginoon. Si Herod dito gusto niyang ipagmalaki yung kanyang pangalan eh. Si Herod dito gusto mo gumawa ng sarili niyang pangalan. Na sa mundong ito, sa generation na ito, maraming mga gustong magmalaki, maraming gustong gumawa ng mga pangalan. Let me give you some example. Etong si Vice Ganda. Alam natin, pangalan niya Vice Ganda eh. Pero alam niyo pong tunay niyang pangalan, pambira, lalaking lalaki. Jose Marie Borja Beceral. Di ba? Lalaking lalaki. Ito pa, sa mga mahilig mag-rap dyan. Si Flo G. Kilala niyo si Flo G? Iya pa kayo, kala niyo, hindi ko kayo naririnig ha. Di ba? Isa, gumaganong kayo. May mga rap pa kayo, mga napapakinggan niya, di ba? Yung may mga palagi. Di ba? Ito yun eh. Ito yung tunay niyang iniiba nila.
They are working for their own name. Itong tunay niya pangalan, R.C. Basilio de la Cruz. O, di ba? Ang layo ng pangalan niya doon kasi gusto niya ngang makilala eh. Even itong si Vice Gandhi, gusto niya rin makilala. Ito pa yung isa. Last na lang ito. Sabing ganon, si Boss Toyo. Kilala natin yan. May mga cellphone tayo eh, si Boss Toyo. Magbenta ka ng kung ano-ano dyan, bili niya 1,000,000. Palakpakan tayo dyan, di ba? Ang tunay niya pangalan is Jason J. Lusadas. Hindi Lusadas si Kuya Noel, at si Kuya Jera. Jason J. Lusadas. Layo, di ba? Boss Toyo. Siguro may Toyo dito, di ba? Kasi nga yung mga tao na kung saan nasa tamang pag-iisip, hindi mo napapalitan ng pangalan mo. Tama po? Sa buhay ni Herod, I think sa kanyang pong buhay, wala po siya sa tamang kaisipan. Why? Pinapalitan niya yung kanyang pangalan. Gusto niyang maging great siya. At ulitin ko po, hindi tayo magiging great unless tayo ay nasa Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Bible, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest that what a day may bring forth. Romans chapter 1, verse 22. Professing themselves to be wise, they became fools. Marami ng mga tao na kung saan they know God, they attend church, they hear Sunday morning, they hear Sunday evening, they hear Wednesday night, pero nung nagkaroon na sila ng katalinuhan, nagkaroon na ng pag-aaral, they mock God. Hindi naman totoo yung Panginoon nyo eh. Once upon a time, merong po, hindi pa po dito yung church, once upon a time, yung church pa sa baba. Dati, itong young people na ito na kung saan ang ayos ng buhay, nagsimula siya bilang isang bata, hanggang sa naging young people, siya ay dedicated mag-church. Ang sasabihin niya pa nung pastor, ano pwede ko pong gawin? Pwede po ba ako maglinis ng CR? Pwede po ba ako mag-floor wax? Pwede po ba ako mag-agiw-agiw dyan sa church? Sige lang, gawin mo lang. Pero nung nakapag-aral na sa ibang lugar, napunta sa tinatawag na grupo na hindi naniniwala sa Panginoon, mga matatalinong tao, wala na. Supposedly, dapat kasama niya yung nanay niya eh. Sama niya rin yung kapatid niya. Pero nung time na yon, wala na. Hindi na nagsisimba. Hindi naman sa sinasabi kong wag na tayo mag-aral. What I'm trying to say is this. Wala tayong maipagmamalaki talaga sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay matalino kung hindi rin naman natin kilala ang Panginoon. Kaya sa ating pong buhay, magpatuloy po tayo. Professing themselves to be wise, they became fools. Kung tutuusin sa ganito pong bagay, iniisip ko kung paano ako naging Baptist eh. And I thank the Lord, ginamit niya ang isang Subic Bay Children's Home sa isang trabaho para ako ay madala sa simbahan na ito. Ang requirements po noon hanggang ngayon, no church, no work. Eh sabi ko, may simbahan naman kami sa bayan eh. Nag-church naman kami, okay naman kami dun eh. Pero sabi ni Pastor Ted, it doesn't matter. Pumunta ka, magsimba ka, para makapasok ka ng kinabukasan. Monday, Tuesday, Wednesday, magsimba ka din. Thursday, Friday, magtrabaho ka. Pagdating ng Sunday, magsimba ka. And I thank the Lord sa ganung pong bagay. Because someone na nagbigay ng pag-asa, someone na nagbigay ng tinatawag na salita ng Diyos, at walang iba, kundi ang simbahan na ito. May binigay ng Panginoon sa atin, at tayo ngayon yung nakikinabang na kung saan meron tayong magandang lugar. Meron tayong magandang church. Ito po just to let everyone knows, sa buong Olongapo, tayo po ang pinakamalaking church sa buong Olongapo. Opo, tayo yung merong ilang aircon meron tayo, 8. Ito pang 2-tonner na ito, 3-tonner pala. Meron pa tayong sa mga Sundays. Tayo po yung pinakamalaking church, hindi naman po sa pagmamalaki. Ang gusto ko lang pong iangat dyan, na kung hindi ang simbahan na ito, kung inaangat ng ating pong punong pastor ang kanyang pangalan, hindi po ito lalago. Pero sa layunin ng ating pong punong pastor, Pastor Ted and Pastor Odek, they know how to glorify God. That's why we have this kind of beautiful and wonderful place na meron tayo. Because hindi po sila nagtatrabaho para po sa kanilang pangalan. And sa ating ting pong buhay, wag po tayong gagawa ng isang bagay kasi para sabihin na tayo po ay makilala. Makilala
yung ating pong pangalan. Kaya nga sabi po ng ating pong pag-aaral, na ating pong makikita, ano nga ba yung mahalaga? Pangalan natin o pangalan ng Diyos? 1 Corinthians chapter 1 verse number 10. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, that there be no division among you, but that ye be perfect, joined together in the same mind and in the same judgment. Apostle Paul is telling here na walang ibang pangalang maitataas kundi Panginoon lamang. Alam niyo po ba sa buhay ni Apostle Pablo, marami po siyang mga degree na natapos, marami siyang mga accomplishment na narating sa kanyang pong buhay, pero he never tried sa kanyang buhay na magyabang. Bakit? Alam niya ang patutunguhan niya kapag siya ay ang taong nagmalaki sa Panginoon. Alam niya yung kanyang kahihinatnan. Kaya sabi niya ganoon, ang maitataas lang ay tanging Panginoon lamang. Working for His own name. Marami pang mga problema ang mundo na ito. Kagaya ng lalaki ay pinapalitan, gusto maging babae. Yung babae gusto maging lalaki. Ano ba talaga? In the Bible, there is no confusion. Lalaki, sa panglalaki ka mag-CR. Babae ka, sa pangbabae ka mag-CR. Yun lang yun eh. Pero ginagawa ng mundo na ito na kung saan gumawa pa ng sariling pangalan. Gumawa ka pa ng isa pang CR. Paano yan? Pang-apat kasi meron tayong ating mga mahal sa buhay o mga kakilala, kaibigan na may mga person with disability. Ito po sila. Meron ding ladies, meron ding men. Magawa po tayo ng isa para sa mga hindi tiyak. No, hindi tayo ang mag-a-adjust sa mundo. Ang church hindi mag-a-adjust sa mundo bagkus ang mundo ang mag-a-adjust sa church. Hello? Ating pong makikita na hindi po dapat nating pamarisan ng mga ganitong bagay. Nasabi ko nga po kanina, ang lalaki gusto maging babae. Hindi dadami ang lalaki sa lalaki. Pag nilagay mo yung manok na lalaki at manok na lalaki, hindi yan magdadami, magsasabong, magpapatayan yan. Ganon din sa babae, lalo na. Di ba? Pag babae sa babae, talagang ano yan, matira matibay. Di ba? Kasi nga po, sa usapang paggagawa ng sarili nating pangalan, wala pong mangyayari. Amen? At sasabihin natin, nagkamali kasi yung paggawa sa akin ng Diyos, babae naman talaga ako eh. Meron akong pusong mamon, laki-laki ng katawan mo, ang lambot mo. Di ba? Ano ka, bading? Di ba? Lalaki mong tao, hindi ka marunong magbuhat. Upuan lang na ganito, hindi ka makapagbuhat. Mas malakas pa magbuhat sa iyo yung babae. At sabihin, nagkamali kasi ng gawa yung Panginoon sa buhay ko. Babae talaga ako. Muraang kita eh. Di ba? Lalaki mong, pag lalaki, di ba? Wala nang iba pa. Yun eh. Dati pag mga late 20s, nahalata kasing edad, okay lang. Ganun talaga ang buhay. Tatanda din tayong lahat. Di ba? Dati kapag nakita kang lalembot-lembot, magbuhat ka ng mga balde, yari ka. Yung uso noon, mga kabataan, merong palo-palo. Hindi siya yung pampalo kundi yun na ipang palo-palo sa mga damit. Wala pang washing that time. Yun yung ginagamit. Pero pag lalembot-lembot ka, yun yung gagamitin din sa'yo pang palo. Kaya sa panahon ngayon, kung titignan natin, maraming gustong gumawa ng sariling pangalan. Pero sabing gano'n ng ating pong pag-aaral, walang ibang dapat na iangat, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. 2 Thessalonians chapter 1 verse 12, that the name of our Lord Jesus Christ, ito po yung maganda sa lahat that the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you, and ye in Him, according to the grace of our God, sabi pang ganon, our God and the Lord Jesus Christ. Amen? Kasi kung titignan natin, ano ba yung mga dahilan para tayo ay magmalaki at maggumawa ng sarili nating pangalan? Because we have position. Kasi tayo ay sabihin natin, pastor na tayo. Kasi sabihin natin, kasi meron naman na tayong natapos, so we are educated. Kasi nakapag-graduate naman na ako ng college, hindi na ako pwedeng pagsabihan, hindi na ako pwedeng i-correct, hindi na ako pwedeng pang anumang gawin, hindi na rin ako pwedeng utusan sa bahay kasi nakapagtapos naman na ako ng pag-aaral. Hindi po ganon. Ito pa yung isang problema. Sometimes situation. Amen? Position, education, and situation. Yan po yung mga nagiging hadlang para sabihin natin, eto kasi ako
Bahala kayo sa buhay nyo, basta ganito na ako. Ito na ako eh. Wala na kayong magagawa sa buhay ko. Ang tanong, anong mas mahalaga? Makilala tayo o makilala ang Diyos sa pamumuhay natin? Amen? Na makita sa atin, lalo ngayong Christmas, magkaroon tayo ng kaibahan. Amen? Hindi tayo pa yung tatakbo at uunahan pa natin yung ibang humawak ng mic. Pindutin mo yan, 2-1-4 ako kahapon. Ano naman ngayon? 6-5-3. Lagay mo yan, i-play mo yan. Ayos na yan. Sa akin yan, lagay mo, 2 tono mas mataas. Uunahan ko na kayong kumanta, di ba? Kanta ka ng My Way, kanta ka ng Sayang na Sayang, di ba? Kanta ka ng Dayang-Dayang, di ba? Huwag po sana tayong maging ganyan. Dagkos, gumawa tayo ng pangalan para sa Panginoon at ang maiangat, Panginoon lamang. Lalong Christmas ngayon. Makilala tayo na nagdiriwang ng Christmas, ang pinakasentro, ang pinakakilala, at ang pinakapangalan na maiangat, walang iba kundi Panginoon. Amen? Ano mang pong celebration yan, pwede pa rin yung maiangat. Sabi ko nga po nung Wednesday, not only Christmas, pwede tayo magdiwang para sa Panginoon, even our birthday. May mga kabataan, pag may birthday, nag-i-invite, tapos, Pastor, preach ka po. Minsan din sa mga funeral service, Pastor, preach po kayo. Pastor, baka pwede tayo mag-service sa ganito. Meron tayong memorial service, meron tayong mga Bible study. Ano mang pong celebration yan, ang napakaganda, ang pangalan ng Panginoon ang maiangat. Acts chapter 19 verse 7. And this was known to all the Jews and Greeks, also dwelling at Ephesus. And fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified. Naiaangat ang Panginoon. Kaya ang katanungan ngayon sa bawat isa sa atin, kaya ba nating i-magnify ang Panginoon ngayong Christmas? Na kahit tayo ay humawak ng mic, ng karaoke, kahit tayo ay kakanta lang sa tablet, sa laptop, sa cellphone natin, wala namang nakatingin eh. Maiaangat ba natin ang Panginoon? Pastor, masyado ka naman yatang nangingialam. No. Bilang isang mananampalataya, we know our standard, amen? We know yung bagay na dapat natin gawin bilang isang anak ng Diyos. Hindi na dapat tayo pang pamaris, hindi dapat tayo yung gumagaya sa mundo. Gusto tayo yung gayahin dapat bilang isang anak ng Diyos. Amen? Kaya sabing ganun ng ating pag-aaral, the Lord Jesus was magnified. Point number 3 and the last. Can I hear amen? Pansin ko lang wala po Sir Jerknel. Siya po yung parati kong gustong naririnig. May sakit po ba Sir Jerknel? Sayang naman, iniwan. Para ako nangihina tuloy, wala si Sir Jerknel. Siya yung taga-amen ko. Kaya siguro kayo na lang po. Third point na po tayo in the last. Iyon, amen. Third point, Herod was working for his own success. Ito na. Verse 13. And when they were departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise and take young child and his mother, and flee to Egypt, and be thou there until I bring thee word. For Herod will seek the young child. Ito na. Ito po yung sinasabi ko. To destroy him. Kanina, parang ang gandang pakinggan, di ba? Akala mo talaga mag-worship sa Panginoon. Pero sabing ganon, for Herod will seek the young child to destroy him. His success is to destroy the life of the real king. Yun yung gusto niya sa kanyang buhay. Sabi ko nga kanina, ang gusto niya walang kasiyahan. Ang gusto niya sa buhay niya walang sineselebrate. Ang gusto niya sa buhay na lahat ng mga tao nakasimangot, lahat umiiyak, lahat problemado. Yun yung gusto niya sa kanyang pong buhay. And si Herod ay picture ng kalaban. Ang gusto niya sa buhay natin, wag tayo maging masaya. Diba? Ang i-worship natin ngayon, si Santa Claus, matuwa tayo, maglagay tayo. Ilang taon na tayong save, naglalagay pa rin tayo ng medyas sa labas ng pinto natin. Diba? Nilalagay pa natin yun, hindi pa natin nilabahan. Diba? Huwag po tayong maniwala kay Santa Claus. Amen? Hindi yun totoo. Yung spelling nun, kung titignan natin, Satan yun. Iniiba lang. Dinidisguise. Naggagawa ng sariling pangalan for us na tayo ay ma-deceive. Para tayo ay wag mag-worship sa Panginoon. Diba? Mas masaya nga magpuri na ang pangalan ng Panginoon ang maiangat eh. At tayo ngayon, as we celebrate Christmas, tayo ay maging success because of God. Amen? Di ba ang sarap po sa pakiramdam na tayo ay magsasama-sama sa bawat family natin, na tayo ang Panginoon ng sentro? Amen?
Yun po yung maganda sa lahat. Pero sa kabila ng yon, ang mundo gustong maging success. Paano? To destroy the real king. It's none other than the Lord Jesus Christ. Di ba sa Facebook, merong sinasabing babae, gusto ko talagang sumakses eh. Di ba? Eto, gusto ko sumakses ako sa buhay. Kahit anong gawin natin sa buhay natin, magpakayaman tayo, magpakagaling tayo sa basketball, magpakasikat tayo sa Facebook, ano pa ba, ng mga larangan ng platforms ng any social media, magpasikat tayo sa mga ganyan, hindi pa rin tayo magiging successful eh. Tama po? Maraming mga tao, kagaya ng mga vlogger na kung saan pinakita nila, ito na yung bahay ko ngayon, worth 12.5 million yan. Meron akong sasakyan na Corvette, meron akong Ford Mustang, marami na ako niyan, siguro mga nasa 50 million yan, bahay pa lang, sasakyan. Iba pa yung pera ko. Mukhang successful sila. Pero the real success is yung taong nakakilala ng tunay sa Panginoon. Amen? Kasi sabi ng Bible, for what shall a profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Yumaman man tayo dito sa mundo, and by the way, hindi po ako against sa yaman ha. Kung pinagpala tayo ng Panginoon para tayo yumaman, so be it, okay lang. Pero sa kabila ng yan, kung titignan natin, yung yaman na yan ay magiging dahilan para tayo ay dayain. Yung success ng mundo, sabi nila, ang success sa mundong ito, yung magkaroon tayo ng maraming pera sa ating pong bulsa. Hindi po yun. Because the real success is this. Sabi ng Bible, the real success ay yung merong tao, may tawag at may takot sa Panginoon. Sa mundo, ang success is this. Success in the achievement of a desire, goal, and such for being obtaining name and fame and wealth and higher degree. Tingnan natin yung kasikatan ba habang buhay po ba yan? No. Meron tayong kilala, dyan na lang po sa ating kapitbahay sa taas. Napakagaling na mag-basketball. Di ba, Lance? Ang galing, kilalang basketball sa buong Olongapo, Zambales, kilala na hanggang Manila. Pero yung kasikatan, hindi po yan tatagal ng habang buhay. Tama po, di ba? Yung kahit sino mang mga tao na kilala nating naging sikat, ngayon po ba kilala pa rin? Hindi na. Yung mga bata ngayon, hindi na kilala si Fernando Po Jr. na dating saan ay kilala. Tama po? Na dating mga tao na kung saan ay kilala. Maraming mga naging kilalang mga tao way back then. Pero ngayon, kilala pa rin ba? Hindi na. Ngayon nga, ang bilis mong sumikat, ang dali mo ring malaos eh. Tama po? Gawa ka lang ng isang senaryo dyan. Halimbawa, nakipag-away ka sa traffic enforcer, isang araw pa lang, sikat ka na. Pagtapos yan, wala na. Naalala ko ng mga bago yata mag-pandemic, merong si Carrot Man, taga Baguio. Ang ganda. Sabi, okay, makinis yung balat mo. Magandang lalaki to. Pero tapos ngayon, kilala pa rin ba ng iba? Hindi na. Kasi nga po sa usapang kasikatan, hindi po yan tatagal ng habang buhay. Amen? Ano pa yung mga bagay na yun? Yung ating pong tinatawag na wealth or higher degree na meron tayo. Yung iba nga minsan, may tinapos na, pero parang wala pa rin natarating sa buhay. Why? Sinasantabi kasi nila yung Panginoon. At hindi yun ang tunay na success. The real success begins by obeying God's command to repent, believing in Christ Jesus, and following Him in all areas of our lives. So ibig sabihin, ang tunay na successful ay yung taong merong takot sa Panginoon. Yun po yun. Wala na tayong dapat pang iba pang pag-usapan, kundi napakadali na lang. Ang taong tunay na merong success sa buhay, yun yung taong merong relasyon sa Panginoon. Let me read to you 4 to the last verses. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Mark 8:36. For what shall a profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Second to the last verse. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Hindi natin dapat kailangan gumawa ng sariling success, because we need to humble ourselves in the sight of the Lord, and He shall lift us up. For our conclusion, don't be like Herod, who wants to hinder Christmas. Herod was working for his own will. Herod was working for his own name. Herod was working for his own success. Hindi magtatagumpay
lahat ng plano na yan hanggat walang Panginoon sa buhay. Kagaya ba tayo ni Herod ngayon na kung saan hadlang para sa Christmas? Pastor, hindi naman ako against sa Christmas eh. Baka gumagawa ka ng sarili mong kagustuhan. Baka gumagawa ka ng sarili mong pangalan. Baka gumagawa ka ng sarili mo para ito ay sa iyong ikalalago. Hindi tayo magtatagumpay sa plano na yan. Alam niyo po, naging ending ng buhay ni Herod, verse number 19. Tapos na po tayo. But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt. Tingnan po natin yung senaryo Verse number 1 ng chapter 2, nandun pa si Herod. Pero pagdating pa lang ng verse number 19, patay na agad siya. Ibig sabihin, yung mga taong hinder sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay maagang nawawala. Pastor, napagbabanta ka yata. Hindi po. Ang Panginoon ang kumikilos. Amen? Kasi yung Panginoon, yung lumalaban sa Panginoon ay maagang mawawala. Amen? Ngayon, ang katanungan, hinder ba tayo ngayong Christmas? O gusto nating ang pangalan ng Panginoon ay ang maiangat? Sana po ngayong pong pagdiriwang natin ng Christmas na ito, ang kagustuhan ng Panginoon, ang pangalan ng Panginoon, ang maiangat, at tayo ay maging successful because of God. Habang tayo po ngayon ay yuyuko, at tayo po ay pipikit, God has been so good sa buhay po natin. And I know, may mga pagkukulang po tayo. May mga lapses tayo sa Panginoon. May mga bagay tayong nagagawa because sa ating sarili. Dahilan sa ating kagustuhan. Dahilan sa ating pangsariling kaaliwan. Pero the Word of God is very clear na ipinakita niya, hindi tayo sisikat, hindi ang ating pangalan, hindi rin ang ating pagiging successful sa mundong ito, kundi ang pinakasikat at ang pinakalayunin ng kapanganakan ng Panginoon, walang iba kung hindi siya lamang. Kung sa puso natin ngayon ay ibang direction ng buhay natin, you could come to the Lord. You could come to the altar and ask the Lord, Lord, nagkulang ako sa iyo ng maraming beses. Lord, gusto ko ang Christmas naming family ay maging masaya at ikaw ang pinakasentro ng aming pong buhay. Would you come this morning? Ask the Lord, Lord, we need you sa aming family. Celebrate natin ngayon ang Kapaskuhan, ang Panginoon ang maiangat. Would you come? Ask the Lord and be guided by the Holy Spirit. Pastor, would you pray for me? I need your prayers. Amen. Pastor, would you pray for me? I want to celebrate Christmas na ang Panginoon ang pinakasentro ng aming pong buhay. If you want to pray, o kung nahihiya ka na lumapit sa altar, pwede mong itaas ang iyong kamay. Pastor, would you pray for me? Amen. Amen. I will pray for you. Amen. Amen. Salamat po.